Alam po ni Amy Marcos ang video na yan. Alam niya na yung video na yan ay ang kapatid niya. Total, gusto niyo akong kasuhan at gusto niyo makipag-coordinate ka mo dito sa Amerika. Okay? Asan na? 3 days na yata. Di ba? 3 araw na nakalipas. Gibo, asan ka na? Alam ni Amy Marcos ang video na yan. Hindi lang niya kayang kontrolin ang isang maharlika na hindi ipalabas yan. Now, you know, marami pang storya na kailangan nyo malaman. Do you think para sa inyong kaalaman? Kaya, di ba sabi ko sa inyo, antayin natin. In the past, sabi ko, antayin natin kung anong gagawin ni Senator Amy. I'm still giving her the benefit of the doubt. Sige, June 30, sabi 3rd week of July. Ano na? Once na mag-turn over si Inday, i-turn over niya yung, what you call it, yung pagiging secretary niya dyan kay Angara. Asan ka na, Senator Amy? Ayun, binukelya ko na. Alam mo na itong video na to, kapatid mo. Huwag tayo maglokohan. Tapos yung kapatid mo at ang mga aliporis na, what? Video control, task force video control? Baka magkawindang-winda kayo lahat. I'm not threatening nyo. Hindi nyo alam, mga palangga, ang pwede mangyari sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw. Marcos Jr., alam ng kapatid mong ikaw ang nasa video. Kaya tigilan nyo ang panggagancho nyo sa Pilipino. Alam na alam ni Amy yan. Ang sabi nga ng anak ni Bangag na Bangag din na si Sandro, pathetic daw o hindi nila i-dignify itong pulburon video. Bakit sila, sabi ko nga, press con, panakot, suppression, whatever, gusto nila kayong takutin na sa bawat mag-share ng video na nai-release ko ay kayo ikukulong o pananagutin. Huwag kayong matakot. Dahil hindi mangyayari makukulong kayo. Dahil ako ang nagpasimuno ng video na yon. Huwag kayo pasisindak sa mga ito. Ang pag-uusapan natin itong NDRRMC o National Risk Reduction and Management Council na ano ang ginawa ng mga ito. Ang trabaho nila dapat sa pakikipag-ugnayan ng Jutang Ginemes na DILG, NBI, lahat yan sila. Sabi ko, interconnected yan kung para sa bayan. Turuan kayo kung paano maging prepare dito sa parating na delubyo para maiwasan ang mga casualties, para maiwasan ang mga buntis, mga bata na walang kamalay-malay, di ba, na biktima nitong delubyo na ito, mailikas man lang sana kayo. Pero ang pinagkabalan po nila ay hindi flood control kasi wala namang flood control. Kasi kung may flood control, bakit kayo binaha? Sige nga, kayo mga supporter ng budol, kayo na nagmamarcos-marcos, kayo na nagtatanggol ng mga trolls, nagtatanggol kayo sa sindikato. Tama ba? Ang salitang flood control, flood ba? To control the flood. Bakit binabaha kayo? Kung itong hinayupak na presidente ninyo ay totoo ang kanyang sinasabi, bakit napakabagal ng responde ng mga rescue sa inyong mga barangay? Kailangan nyo pang mag-text. May mga nababasa ako nagmamakaawa na natitext sa kanilang mga kamag-anak, tumawag sa ahensya ng gobyerno na iligtas sila. Hindi mo na kailangan mag-text na magmamakaawa ka kung bawat barangay ay prepared. Kung bawat barangay ay may flood control o bawat area, not really bawat barangay, ay may flood control sa sinasabi nitong Jutang Ginemes nyo, Bangag sa Kasisinghot. Kayong mga dugyot na nagpapaniwala kay Bangag now, okay, na nakaranas ng ganitong klaseng pagbaha at maari ang inyong mga pamilya ay nasugatan, natalisod, na kuryente, natsugi. Now, kayo magsabi, eto bang bangag na gobyernong ito ay kailangan pang magpatuloy? Hindi. Kasi kung may 5,500 na flood controls, hindi nyo mararanasan sa kabuong Metro Manila itong nararanasan nyo ngayon. Kita nyo kung anong istorbo, kung anong perwisyo ang ginawa sa inyo ng bangag na gobyernong ito. Asaan ang 5,500? They're spending billions of billions ng pera ng bayan. Di ba? Wala kang makikita. May mga nagre-rescue, di ba? Tapos ang mga gunggong, hahanapin si Inday Sara. Bakit si Inday Sara ang hinahanap nyo nandyan? Abala ang kanyang opisina sa paghatid ng mga relief goods na walang nakalagay na pangalan niya o mukha niya, kundi tanging OVP lang. Pero si Romualdez at ang bangag na ito, yung mga pagbumuka nila nakalagay doon sa flood control. At bakit si Inday Sara hanapin nyo? Si Inday Sara ba ang presidente, mga unghang? Si Marcos Jr. nag-meeting dyan sa NDRRMC na yan, okay, sa National Disaster Team na yan. Ngayon ka palang mag-meeting? Huwag ka ng Ginemes, mga kababayan, kung kailan nandubog na sa baha, kung kailan may nangamatay na. Ngayon ka palang mag-meeting, gamitin niyo yung utak ninyo. Binagdagago kayo ni Pulburon, puting.
Ngayon ka pala, 4 na araw, 5 araw, o 1 linggo, alam na ng Pag-asa na may darating na bagyo. Ngayon ka pala magmi-meeting. Kung hindi ka pa naman adiktador, sabi ni Palangga. Aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo, sabi ni Arcelia Sinea, ang pinagkabalahan task force tenga, sabi ni Sandra Gombok Palangga, ng hakbang na maisog ka na. Hindi maganda ugaga sa pagtahi-tahi ng kasinungalingan. Eksakto. Hindi nyo kasi binasa yung fine print flood control projects except sa mga lugar na palaging binabaha, sabi ni Lester. Mga bangag nga. Okay? Pinagkabalaan yung tenga. Pinagkabalaan nila kung paano nila kontrolin tayong lahat at kontrolin yung video na hindi malaman ng buong Pilipinas na may isang bangag na presidente. Yan ang pinagkabalahan ng mga yawa. Alright? Okay. Ngayon, really. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa nila ngayon? Wala. Kasi hindi nila pinaghandaan para iligtas ang inyong buhay. Diba? Wala silang pakialam sa inyo. Wala pakialam si Marcos Jr. sa inyo. Ang dami nang namatay. Okay? Ang sabi nga dito ay nahigitan pa nga itong Bagyong Undoy. Yung Bagyong Undoy ng 2009, ang dami na nangamatay ay nahigitan ng Karina. Okay? At ngayon, by the way, panawagan ko sa inyo, sa lahat ng mga nanonood sa akin, wag na wag kayong mag-donate ng pera sa GMA, sa ABS, at News 5, sa lahat sa kanila. Kasi nanginglikom na naman sila ng pera ngayon. Wag na wag kayong magbigay kasi gagamitin na naman nila sa mga ahensya ng gobyerno ang itong disaster na naranasan ng ating bayan para manglimos sa inyo. At hindi yan makakarating ng buo. I'm telling you. Yan ay napag-usapan dati yung hearing sa ABS-CBN, sa franchise nila, na yung mga limos, yung mga nasa lata, hindi nakarating. Wag na wag po kayong mag-donate. Kasi kung gusto nilang tumulong, ang dami nilang pera. Diba? Bakit manghingi sa mga OFW? Sige nga. Bakit? Kung gusto nyo, mag-donate na lang kayo dun sa mga kamag-anak ninyo, mga kakilala ninyo, di ba? O sa mga barangay, o ate, o magpadala ako ng 10,000 pesos dyan. Ganyan, gamit ang SendWave app, okay? Ito, bumili ka ng ganyan, ibigay mo sa mga kapitbahay. Huwag na huwag kang mag-donate, mga palangga, sa itong mainstream media na ito. Dahil ito ay kasabwat ng mga ahensya ng kasabwat ng mga bangag. Huwag na huwag. Ang yumaman ng mga buwakan ng inayan dahil sa inyong mga OFW. Huwag na huwag kayong magbigay kahit isang piso. Alright? Okay. Ngayon, mga kababayan, mayayaman na yung mga oligarkiya na yan, sabi ni Nelson Sanchez. Sinayang ng bagong admin ang pinaghirapan ni Duterte na linisin ang korupsyon. Alright. Marami na naman sila makurakot. Okay? Ano naman kung nakabatak ano naman kung batak kung batak si BBM. Ano naman? Gusto nyo ano naman daw kung nakasinghot si Marcos Jr. Okay? Yeah, I think that's sarcasm. Alright? So ngayon, mga kababayan, talagang kayo ay ipapahamak dito, papahamak kayo. Imagine nyo yung mga trolls o mga dugyot ni Lisa ng bangag ito. Nung nagkaroon ng baha sa China, tuwang-tuwa sila. Kinama daw yung China. Diba? Yan yung mga pakalat nila. Buti nga sa China, binaha. Ngayon, binaha tayo. So kinarma din tayo? Kinarma din tayo dahil sa bangag ng presidente? Ganun po kapulpul mag-isip ang mga trolls o bangag na kampon ni Lisa Tanas at ng kanyang mafyang gobyerno. Wag na wag, ulit-ulitin ko mga kababayan, wag na wag kayong magbigay. Okay? Sabi ni Maki Pala, tama Marcos SMS sa QOJC members. Okay? Watching from Indonesia. Bangag ang pamilyang Marcos and friends, sabi ni Universe. Alright? Okay. Pang Starbucks lang. 5,500 na flood control ni Bangag. Yes. Nasaan na yung EDCA? Yeah, that's good. Diba? The reason, kaya merong mga EDCA sites, imagine mo yung unang salvo pa lang nung umupo si Bangag Jr. Ang EDCA sites daw ay nandyan sa Pilipinas para tulungan ang EDCA sites na ang EDCA namin, okay, EDCA. Okay, naming mga Amerikano, kaya nandyan sa Pilipinas para tulungan kayo para sa mga ganitong klaseng kalamidad, para sa ganitong mga disaster. May nakita ba kayo? May nakita ba kayo, mga kababayan? Ang dami talagang trolls, mga pakana lahat yan ni Lisa Tanas. Grabe na talaga, sabi ni Maribita Jama, kawawa na itong ating bayan na disgrasya na sa mga baha. Nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo ngayon, nararamdaman nyo ngayon na kayo ay nagsasakripisyo, whether you like me or not, nagalit kayo, pero nakikita nyo mga kababayan kung ano ang pinagkaabalahan ng bangag na gobyernong ito. Baha, binaha na kayo. Sabi ko nga, maaaring yung mga kamag-anak ay diskaril dahil sa dahil sa dilubyo na ito. Pero one day ago, itong bagong Pilipinas ni Bangag Jr., talagang walang ginawa kundi imbestigahan daw ang nagpakalat ng sabi na peking video ni Bangag. Peking video o really peke lang. Sige nga, kaya nga sina-challenge ko itong Bangag nyong presidente. The only solution
para mapasinungalingan ng bangag na ito, magpulburon test siya. Hair follicle, pulburon test. End of story. Pero bakit ayaw ni bangag magpapulburon test? Bakit? Kasi patuloy na sumisingot at dumudugo ang ilong habang siya ay kinukutsara ang pulburon. Huwag kang magsisinungaling bangag dahil ikaw ay bangag na bangag. Huwag mong pinagdulo ko. Kayong mga kiss-ass, ikaw Abalos na humingi din, kayong mga tagapagtanggol ng bangag na presidente ito, ang laki ng kasalanan niyo sa bayan dahil alam nyo na durugista, bangag, pulburoni, si Marcos Jr. Alam ni Senator Amy Marcos. Bakit Senator Amy ayaw mo magsalita ngayon? Hindi ba hinahanap mo ang video for 2 years? It just so happened na unahan ka namin ng aking mga angels. Ito na natin to. Hinahanap ni Senator Amy ang pulburon video na yan for 2 years. Kasi para gamitin niya sa kanyang kapatid para hawakan niya sa leeg at kay Lisa Tanas. Kaya lang naunahan ko. Senator Amy, magsalita ka kung mahal mo ang Pilipinas, which is I doubt it. Diba? Hinahanap mo yung pulburon video na yan. Okay? Inilako yan sa'yo. Yung video na yan. Pero ayon sa aking source, ay ayaw mong bilhin nung time na yon. Nilako daw yan eh. Okay? So para gamitin mo kay Marcos Jr. sa kapatid mo para gumawa ng tama or what? At wala kang balak ilabas ang video. Kaya ako na naglabas. Mga kababayan, wala naman pala talagang balak ilabas si Amy Marcos. Naglabas ang video na yan kung siya ang may hawak niya. Gagamitin lang niya para sumunod sa kanya yung kanyang kapatid. Huwag tayo magsisinungaling dito. Malalaman ng taong bayan. Okay? Ang mga bagay-bagay. Okay? Huwag tayong magsisinungaling, Senator Amy Marcos. Kung gusto mong iligtas ang sinasabi mong mahal mo ang bayan, ngayon, magsalita ka na. Pareho tayong naghahanap ng video, di ba? Naghahanap ka, naghahanap ako. Kaso nauna akong nahanap yan. Naunang may nag-send niya. Now, ako inilabas ko kasi wala akong vested interest. Inilabas ko yung video na yan para malaman ng taong bayan. Hindi para itago kasi kukontrolin ko si Bangag. Yan ang totoong kwento niyan, mga palangga. Alam ni Senator Amy na may video. Hindi lang niya ako kayang kontrolin na para i-keep yung video na yan. Now, sinasabi ko sa inyo totoo, magkaalaman na tayo dito. Alam ni Senator Amy na adik ang kapatid niya. Diba, Senator Amy, anong sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon, uunahan ko na. Diba, ang sabi mo, na kapag lumabas na yung video, ang sasabihin mo sa kapatid mo, magpahinga ka na lang muna, bongbong. Mag-relax ka muna. Yun ang sabi mo eh. O, asan ka na? I'm waiting for you. Alam po ni Amy Marcos ang video na yan. Alam niya na yung video na yan ay ang kapatid niya. Total, gusto niyo akong kasuhan at gusto niyo makipag-coordinate ka mo dito sa Amerika. Okay? Asan na? 3 days na yata. Di ba? 3 araw na nakalipas. Kibo, asan ka na? Alam ni Amy Marcos ang video na yan. Hindi lang niya kayang kontrolin ang isang maharlika na hindi ipalabas yan. Now, you know, marami pang storya na kailangan niyo malaman. Do you think? Para sa inyong kaalaman. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, antayin natin. In the past, sabi ko, antayin natin kung anong gagawin ni Senator Amy. I'm still giving her the benefit of the doubt. Sige, June 30, sabi 3rd week of July. Ano na? Once na mag-turn over si Inday. Yung i-turn over niya yung, yung pagiging sekretary niya dyan kay Angara. Asan ka na, Senator Amy? Ayun, binukelya ko na. Alam mo na itong video na to, kapatid mo. Huwag tayo maglokohan. Tapos yung kapatid mo at ang mga aliporis na, what? Video control, task force, video control? Baka magkawinda-winda kayo lahat. I'm not threatening nyo. Hindi nyo alam, mga palangga, ang pwede mangyari sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw. Marcos Jr., alam ng kapatid mo, ikaw ang nasa video. Kaya tigilan nyo ang panggagancho nyo sa Pilipino. Alam na alam ni Amy yan. Behind the scene. Yan ang katotohanan. Ay, hindi ko alam kung kailan siya magsasalita. Para what? Sige nga, para isave mo yung sarili mo sa susunod mong political career. Sinusumpa ako sa inyo. Alam niyo, tatakot ako sa panakot nilang makikipag-ugnayan sa US dito. Anong kaso ko? Sige nga. Ano gagawin sa akin ng Amerika? Nagmas ano ba ako? Nagbangbang ba ako? May kinitil ba akong buhay? Nakatulong pa ako sa buong mundo na ipalabas at ipakita na ang Pilipinas ay may isang bangag na presidente at that is public interest. Diba? Public interest na ang Pilipinas, ang presidente ay Adictus Benedictus at alam ng kapatid niya. Kailan ka magsasalita, Amy Marcos? Alam mo, ang video ay kapatid mo. Tigilan mo kami. Kung hindi ka magsasalita, well, pupuruhan ka ng taong bayan. Diba? Sabi ni Infinity Ultron, BBM resign. Eto, Senator Amy, nagkandamatay na mga kababayan mo. Anong poprotektahan mo? Political interest mo o yung bayan? Alam mo na lumuhod ka.
Okay? Para hindi ilagay sa narco list ang kapatid mo. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, bangag na bangag ang kapatid mo. Tinanong mo ko na kung si Pebbles Talakera ba ang inuutusan ni Lisa na nagpapabili ng pulburon o yung shab-shab para sa kay bangag. Huwag tayo magsinungaling. Tatayuan ko yan kahit saan tayo makarating. Now, hindi ka magsasalita. Ano? Ikaw, Inday Sara. Alam ko magkaibigan kayo. Kailan ka dahil magsalita? Ano ba ang napag-usapan nyo ni Amy? Ginugurgur ka na, hindi lang ikaw, ako, kami na nagsasalita. Ginugurgur na kami lahat. Ayan, gusto pang arestuhin ang lahat naman nag-share. Huwag kayong matakot. Mag-share kayo dahil right now at this point for 2 accounts ng Facebook account na nandoon sa event ko. Okay? 2 days ago ay nasa 20, kung di ako nagkakamali, more or less nasa 24 million views na. 2 tao pa lang ang nag-post. And these people, wala silang following na katulad ni Harry Roque na 1.5 million ang following. Tapos ang views ni Spokes Harry 26,000, 30,000, 50,000. And these people, nung nandun ako sa party, sabi ko, turn on nyo ang inyong mga Facebook live. And these people, walang ganong following. Si Chris Lam, ang following, I think 14, 15,000. Si Rob, ang following niya, I don't know, mga ganon din, 10,000 siguro. Tapos itong 2 taong ito na nandoon sa aming event, combined views, what? How much? Almost 24 million. Eh kay Kuting, ang sona ni Kuting, 500 baka 600,000 views lang. So ibig sabihin, nag-spread as wildfire. Kaya naman gusto nilang, kaya sila nagpatalaga ng task force. What? Task force, pulburon video control. Imbis na flood control, video control. Kasi alam nila na si Bangag ang nasa video at authenticated yon. Alam ni Amy Marcos na kapatid niya. Dahil may nakarating naman sa kanyang impormasyon bago ay labas ang video na yun. Di ba? Now what? Aba, ang daming mga ano ni Lisa Marcos ha. Ang daming ano ngayon ha. Ang daming binayaran ng mga buwakan ng Genemis ha. Oh. AI ang video. Ano daw? Oh. Yeah, AI. Gumawa sila ng AI. Pinatan nila yung pangalan ni pangalan yung mukha ni Pangulong Duterte. Tapos yung mga gago doon. Okay. Kaya mo ganun talaga, magdidepensa sila. Grabe ang mga eksena, mga palangga. Pero sa susunod na yun, yung na-report sa atin ng ating putingas. Pag ganun pa man, my God, grabe na talaga itong bangag na ito. Ma'am, maawa ka sa amin. Grabe na po ang sitwasyon namin dito sa Pilipinas. Mahal ka ng sabayanan, Miss Maharlika. Member kasi ng AGBA. Okay? Sino si Mark? Oy, nakita nyo, nagbabiral na ngayon yan dyan, di ba? Nagbabiral na dyan sa ating Facebook. Yung grabe, ang laki ha. Ang laki na sandata. Okay? Mag-anyway, puntaan nyo yan sa Boljakan. Ngayon, mga kababayan, yes, napagalaman natin, yan, isa sa mga sinabi sa akin, mag-ingat daw ako kasi talagang tinatarget yung ulo ko ng mga mafyang ito. Siyempre, ba't naman ako hindi tatargetin? Eh, naipakita natin sa buong mundo, di ba? Na may sumisingot na bangag. Oh, may sumisingot na bangag. So talagang tatargetin nila yung ulo ko. Matagal nilang tinarget yung ulo ko, no? Di ba? Ano nga sila? May bounty na nga eh. So ganito po kapikuan. Nakikita nyo naman sila, di ba? Nakikita nyo naman sila kung paano nila i-control. Hindi yung baha, kundi i-control ang impormasyon para malaman ninyo. Sabi ni No More Marcos, control lang po kaya ni Lisa. Magkano ang bayad sa troll? Okay? 30 minute pulburon video. Okay na? Voltage 5, meaning po ay they are 5 in the pot session. Oh yeah. Yeah, may lalabas na Voltage 5 na nagsisingot. Now, ayun doon sa cryptic message, so post. At baka 5 sila magsisingot. You are right, doon sa nagko-comment. Kasi marami pang lalabas yan. Kasi lalo na ngayon yung mga tao nagkaroon ng lakas ng loob na maglabas itong pulburonic video na ito. So for sure, sunod-sunod na yan. So yan ang kaabang-abang at tutukan natin. Ayan, political, yeah. Si dating Senator Nikki Cosete ang unang nagsalta tungkol sa pagkabangag ni Marcos Jr. Sabi ni Herbert Conde. Iyon na nga. So ulit-ulit namin sinasabi, bakit hindi makasukasuhan si Nikki? Bakit ayaw nilang kasuhan si Nikki Cosete? Eh baka may hawak din na video si Nikki. Kaya mag-comment kayo kay Nikki Cosete. Baka marami kasi mga circumstansya na nagsisingot si Voting Jr. Kaya maaring may hawak din na si Nikki Cosete na video. Ganun nyo, kulitin niyo siya, baka meron siya. Sabi nyo ng cotton pin, si Maria ba makikita din natin? Wala akong video ni Maria. Yan ang totoo. Wala akong video ni Maria. Baka kayo meron palangga. Alright? Henry Borlasa, thank you. Kahit na walang video, lata naman na bangag ang presidente, sabi ni Animals and More Interest. Ayun na nga. Kaya nga panawagan natin ay mag-pulburon test siya. At dapat, sa darating na eleksyon, mula barangay level hanggang sa senador o hanggang sa presidente later on, ay magkakaroon ng hair follicle pulburon test ng magkaalaman kung ang ibinuboto o ibuboto nyo bang mga tao na sa gobyerno ay hindi bangag katulad ni Puting. Kung kayo mga PNP at AFP members, kayo ay dumadaan sa ganyang pulburon test, bakit hindi ito mga politikong ito, katulad ni Bangag, ang magpa-hair follicle pulburon test dahil sila ang may hawak ng budget at sila ang nagdedesisyon kung saan ang landas tutuho tatahakin ng Pilipino.
Kaya yan ang panawagan natin. Kung talagang gusto ni Bangag Jr. na malinis ang kanyang pangalan, sabi ni Pangulong Duterte siya isang bangag, sabi ni Nicky Cosente na isang bangag, sabi ni Agent Morales ay may dumating na informer. At ako, napag-alaman ko, wala, hindi na kasi maalala ni Morales kung sino daw yung informant niya, hindi niya naman sinabi sa akin, pero may bumulong sa akin na certain Daza ang pangalan ng informant. So, dumating doon yung certain Daza at sinabi na si Marcos Jr. ay bangag. And now, na nagsisingot ng white powdery substance. And now, itong video natin. So, limang pagkakataon, and I hope ito si Cathy Binag ay maglabas din, si Cosente maglabas din ng kung ano pa mga material nila dyan. At the manifestation of ngiwi ni Marcos Jr. Involuntary ngiwi. Yan po ang signalis na bangag ang presidente ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Kaya sila nag-hire ngayon ng maraming trolls. They're spending millions of pesos sa trolls para yan mag-comment dyan at para tayo i-report at i-take down ang ating mga posts. Bakit nila ginagawa yan kung hindi totoo? Simple lang. Kung gusto nilang magalit ang Pilipino sa akin na mawala ng maniniwala sa akin, eh di mag-pulburon test siya. Pag live ang pulburon test, hair follicle pulburon test, ipakita, napakadali lang yan. Mga kababayan, nasabi ni Bangag Jr., gusto ko na pong wakasan ang issue na to na pinagbibintangan ako na ako ay addictus benedictus. Iniimbitahan ko po ang international media, local media, lahat ng vloggers. Dito po haharap ako sa inyo sa live na pagpulburon test dahil gusto kong malinis ang aking pangalan para itong mga nagsasabi na ako ay nagdodrogista ay matapos na. Bakit ayaw nilang gawin? At never ever nilang i-deny. Okay? Ni Bangag na siya ay hindi pulburonic. Ganito lang. Patawa-tawa lang ha. Diba? I would dignify that question. Isang tanong, isang sagot. Nagbabangag ka ba? Sumisingot ka ba? Dahil kung yun ang itatanong mo sa akin, Marley, nagbabangag ka ba? Sumisingot ka ba ng white powder substance? Ang sasagutin ko sa'yo, Julul, hindi. Gusto mo mag-drug test? Ako, nag-drug test ako, nakitago naman. Yung kit, sabi ko nga, may nakaschedule ako na hair follicle. Hindi ko napupuntahan. Bayad na yun. I paid for $130. Kailangan ko pumunta sa clinic. Bakit ayaw ni Marcos Jr. magpa-hair follicle test? Bakit? Kung noon, noong 2021, ay, kunyari, di ba, nagpumunta siya sa St. Luke's, na questionable din ang kanyang test for 2 minutes. Di ba? More than 2 minutes. Siya ay pumunta doon. Bakit hindi na kayang gawin ngayon? Kung siya ay hindi bangag. Di ba? Kasi bangag talaga siya. Ayaw niyang malaman ninyo na siya ay pulburonic. Pero alam niyo na ngayon, di ba? Kasi mabubukin. Guilty, mabibisos siya. Sabi ni Mila Pochi. Sabi ni Chinita Santigan, isama na si Abalos sa pulburon test. Oh, sabi ni Balitang Hitad, 1,000%. Madam, upload natin sa Netflix, Google. Di ba? Magkaano pa tayo, hindi pa tayo ng permiso doon palangga. Gagawa na tayo ng series or ng pelikula. Sabi ni Syria, natutunay kang maisog. Okay? O, ito sabi ni Roger Tavis, yung 5 pictures from confidential informant, certain Daza na sinasabi ni, kasi hindi sinabi ni Morales na certain na Daza. Ako lang ang nagsabi. Hindi daw niya pwedeng sabihin yan. Ako lang may nagsabi, nagbumulong sa akin. Hindi ko alam kung anong pangalan, basta Daza yung apelyido. Nakasama yung report na dapat ilabas na rin. Eh kung kung Daza, nasa baka nasa kamag-anak lang ngayon. At nandiyan dyan, baka nasa mga dating PIDEA head. Stay safe. Maribik, thank you so much. Chronic liar, pathological liar, ang dalawang mag-asawang yan. Sabi ni Polo, series bangag. Dapat, series bangag talaga. Wala, mga kababayan. Tignan nyo, ulit balikan natin. Kawawa kayo, sa seryosong usapan, kawawa kayo dyan ngayon po na kayo ay talagang binabaha, kayo ay biktima ng bulok o bangag na pamumuno. Nagyabang na may 5,500 flood control, pero pero ngayon, kayo ay lumulubog sa baha. So, ang ibig sabihin niya, nuknukan ng sinungaling. Di ba? Ang sabi niya doon, paputulin na o tatapusin na yung pogo, tapos pinalitan ng online gaming pa rin. Di ba? It's the same thing. Pinalitan lang ang pangalan. Sila pa rin. Bakit? Si Marcos Jr. at si Lisa Marcos po ay ang mastermind o Diyos ng pogo. Bakit? Dahil si Lisa at si Marcos Jr. ay may mga litratong kasama ang mga pogo operators during the campaign na nag-donate sa kanila ng milyon-milyon sa kampanya. Huwag kang magsinungaling, Lisa. Okay, dahil hawak ko ang picture na yon. Pero kasi kailangan lang ng approval ng may hawak ng original na yon. Yung nag-leak sa akin. Kaya, mga kababayan, hindi po tayo magsasalta dito kung wala tayong basahan. Imagine nyo si Lisa, may litrato na nakialam sa Okada. Okay? Kasama, pinagbibitigan nila kung magkano ang kanilang nanakawin or kukomisyonin o extort sa Okada. Si Lisa, si Bangag, at certain Daza. Another certain Daza. Okay? Na nandoon sa litrato na kung saan, nung mga panahon na yun, nasa table sila Yun yung mga panahon na yun na nagbigay ang mga operators ng Pogo kay Lisa at kay Marcos. Kaya, huwag ka ng Jeremy mo, Marcos Jr., itigil mo na ang panggagago sa Pilipinas. Itigil mo na ang pagbubudo sa mga kababayan ko. Dahil ikaw ang mastermind ng Pogo. Tigil mo yung katarataduhan mo. Okay, nabunin nyo na naman ako. Coordinate na naman kayo sa Amerika. Gustong-gusto ko ang kasuhan ako ni Marcos at ni Lisa at nang malaman ng buong mundo. Diba? I-televise pa. Ang hearing para malaman ng buong mundo na siya ay pulburonic, na siya ay mastermind ng Pogo, at siya, at si Lisa, at si Marcos Jr. ang mastermind ng kidnapping sa Turkey. Do you think natatakot ako sa inyo, mga bangag kayo? Katatawag lang sa akin ng PSG. Hindi ko sasabihin kung active o hindi.
May pinorward sa akin, pero hold muna natin yan. May pinorward sa akin itong PSG na ito. Ito ba ay active o nasa likod nyo? Hindi ko pa masabi. Okay? Kasi itong mga bangag na ito, masyadong careless. Wala silang pakialam kahit sila ay nagbabartek, nagbabangag na mayroong mga spy. May mga camera. O sino ba yung nakakaalam na ginagawa nila? Ito yung PSG. PSG para silang mga camera lenses na nakikita nila kung ano ang ginagawa ng kanilang boss na bangag. Tumawag sa akin dahil sukusok na daw sa inyo. Pero sabi, hold lang Maharlika, I will give you signal kung kailan. Alam mo naman ako, masunurin ako. Diba? Ang importante, sabi sa akin, nakita ng mata mo. Ako naman may word of honor. Diba? May word of honor ako na pag sinabing wag muna. Hindi mo pwedeng baliin yung iyong informant kasi mawawalan ng tiwala sa iyo ang mga informant, ang mga puting ahas, right? Sabi ni Milia, Pochi, wag ka nga alis sa mag-isa. Maharlika, nakita mo ba yung mga brusko kong bodyguard na tatlo? O lagi ko kasama yan. Diba? Para mga secret service. Yeah, stay palangga, sabi ni Mila. Midardo Cortez, thank you. Nawala sa isip yung bagyo kasi pinasabog mo, madam, sabi ni Cherio Liniano. Lester Banada. Ayan. Yeah, so yan ang mga bagong mga tumatawag at nakikipag-connect sa atin. PSG, ito ba ay retire? Wala na, o nandiyan pa. Kaya Lisa, Bangag, Marcos, hindi ko na kasalanan kung may nakakarating sa inyo. Hindi kasi kayo maingat sa inyong mga aktibidades. Kasi bangag kayo, wala kayong pakialam sa mga taong nakapaligid sa inyo kasi ang taas ng amats nyo. Akala ninyo, pag-aari nyo ang Pilipinas. Akala ninyo, pera nyo yung nilalamon at ginagastos nyo, tinatransport nyo kung saan-saan. May katapusan ang lahat. Matitigil din ang inyong pang-aapi, panggigipit sa taong bayan. Kasi nungalingan mong 5,500 flood control and now babudgetan mo pa ng magkano yun? Kanina? Ilang bilyon yun? Oh, babudgetan pa ang panibagong flood control na 500 billion. 10 flood control, babudgetan ng 500 billion. Tapos ganyan pa rin, malala pa yung naranasan nyo kumpara sa mga nakaraang bagyo. Pinagdalo ko kayo. Ngayon sabi ko nga sa inyo mga kababayan, na sa inyong mga kamayan, kung magpapaniwala pa kayo sa bangag, inilatag nila, itinaya ko na yung buhay ko dito, gugurgurin ako, meron ng bounty yung ulo ko, di ba? Lahat na sa kanyang ano naman ang laban ko kundi alindog lang. Wala akong laban sa mga to kung gagamitin nila ang kapangyarihan ng pera at gagamitin nila ang mga Romanian na mga taga-gurgur. Ano laban ko dito? Alindog lang. Pero kung lalaban sila ng harap-harapan, ay di naman ako pa-alkansi sa kanila. Ito nga lang paano sila lumalaban ng patraydor? Nire-report ang mga post natin, nagbabayad ng AI, nagbabayad ng trolls, nagbabayad ng mga dugyot. Ako lang to. Isa lang ang kalaban ninyo. Walang baril, walang pera, alindog lang. Tapos natataranta kayo? I'm so happy na mga kakampi ko nandyan sa Pilipinas, ang iba, General, PSG, na hindi ko makilala yung mga mukha nila. You know that yung mga nag-message sa akin? I don't know them. May mga alias sila. Miss Maharlika, ito yung puting ahas from Malacanang. Miss Maharlika, puting ahas from PNP. Miss Maharlika, puting ahas from PIDEA. I swear to God, hindi ko na inaalam kung ano yung mga pangalan nila. Basta pag nagpakita at na-verify ko, okay, legit to. Kasi yung mga yan, nag-iingat din. Okay, takot din yung mga yan na ma-gurgur. Pero iba talaga na-gurgur sila. Yung iba, pinatapon sa yung mga general. You know, yung mga taga-PIDEA, pinatatapon din sila kung saan-saan. Pinatatagalin sila na trabaho, floating. Enough for this budol. Alright? Alintog lang ni Maharlika, tiklop sila. Sabi ni Kanso, ano naman, sige nga mga kababayan, ano ang laban ko dito? Ang ilang budget natin? 5 trillion, budget ng 5.7. National budget, hawak nila. Ako, di ba? Puro utang. Ano laban ko sa mga to? Pero, ang laban ko at laban nyo, ang katotohanan, ang katapangan. Okay? Ang hindi pagpapasindak sa mga sindikato at mafyang ito. Kaya sabi ko, share kayo. Huwag kayong matakot na kakasuhan kayo. Panakot lang yan. Nag-consult na ako sa abogado dyan sa Pilipinas. Na yung mga nagsishare, okay, hindi kayo makakasuhan. Walang grounds kasi ako lang yun. Ang pasimuno. Okay? So hindi kayo makakasuhan. Panakot lang yan. I mean, nakasuhan nila kayo, pero hindi yan magpo-prosper. Kasi pwede ka na makasuhan kahit wala kang ginawa Diba? Mga fabricated kayo katulad ni Lisa. Pwede, diba? Pwede ka kang kasuhan. Imbituhan ka ng address katulad na ginawa nila sa akin. Pwede ka kasuhan, pero hindi yan magpo-prosper. At siguro, gagawa tayo ng Facebook group, okay? Maggagawa tayo, mag-iingat ako ng advice sa mga magagaling dyan. Gagawa tayo ng Facebook group na kung saan ang mga nandoon, yung mga sinisindak ni Abalos at ng bangag na ito, yung mga pinailan ng kaso. Para alam natin kung sino-sino yung mga pinailan ng kaso, para tayo ay magtulong-tulong. At marami namang mga abogadong tutulong sa inyo. At mababasura yan, believe me, mababasura yan. Ano bang kinalaman ninyo? Nag-share and like lang kayo. And that is your freedom of speech and expression. So, ibig sabihin, dahil ang isang Maharlika ay nagpalabas ng pagsingot ng isang bangag. So, hindi na kayo pwede mag-like, hindi na kayo pwede mag-share, hindi naman kayong kasimuno nun. Yun ay reaction ninyo towards that circumstances. So, the intention of this bangag ay para sindakin kayo, para nga sa kanilang task force, Pulburon Video Control. As simple as that, mga palangkin. Sinisindak kayo. O nga naman, nakakatakot, wala ka nang pabili bigas, hindi ka na makabili ng bigas na 20 pesos na 1/4 man lang, O yung pangako niya, tapos kakasuhan ka pa. Pero only one life to live in this world. Pag patuloy kayong nagpapasindak, walang saysay ang buhay niyo sa mundong ito. Yan ang pinanindigan ko simula ng bata ako. Kaya lahat ng api sa akin, boo!
Pinatumba ko lahat. Ano you know that? Lahat ng nagsika-sika sa akon, kahit babae ako, pinagbabalik ko yung mga buto ng mga yan, ng mga batang nang bully sa akin. Ba't kayo patatakot? Bakit kayo pasisindak sa bangag? Takot kayo dyan? Isang pitik ko lang itlog di bangag. Ano na yan eh? Wag! Wag na wag kayo magpasindak. Dahil hindi yan totoo na mananalo sila sa kaso. Tingnan mo. Oh, ito na, bigyan ko ng example. Sige po. Yan, sige po, naglabas ka agad ng statement na makikipag-ugnayan sa Amerika. Eh bakit hanggang ngayon wala pa akong tawag kay Uncle Biden o kay Lolo Biden? Di ba? Panakot sa inyo at gamit nila ang mainstream media. Siyempre kayo mga taga-Pilipinas, oh, wow, grabe si Marlica, makukulong na, makikipag-ugnayan, nasa Amerika. American citizen ako. So ibig sabihin, poprotektahan ako ng bansa ko. Bakit ang mga bangag ang poprotektahan nila? Sige nga, at ano, may ginurgur ba ako? Nagmas-gurgur ba ako? Wala. Nagpakita lang ako ng video. At sa Amerika, maraming pinapakatang video. Eh, ito nga si, yung anak ni Lolo Biden, si Hunter. Alam niyo na, di ba? Oh, nagpupulboronic yan, pinakita. Pinakita yan dyan sa TikTok, lahat yan. Si Hunter, hanapin nyo. May sex tuba, eklabos pa yan. Oh, meron pang group tuba, di ba? O ano nangyari? Dinay nila yan. Ayun, anak ng presidente. Tapos, ang Amerika, tutugisin ako? Dahil may pinakita tayong bangag? Si Hunter Biden? Punyeta, nag-group talk tsaka blues pa? Yung mga minor de edad kasama, tapos nagsisigot ng pulboronic?